nakikita ko sa kanya yung before and after ng training. Nag-e-extra siya. Nung mga early years na yon, nakakasama ko siya. Nag-e-extra siya. Nag-shooting siya. Tapos, kumukuha siya ng assistant coach para turuan siya. Ganun. Tapos, naalala ko pa, talagang tinutukan pa to ni Coach Josh dati para extra gawin yung mga kung ano yung nakikita niyo Jason Castro na magaling. Isa sa mga dahilan doon si Coach Josh din. Coach Josh, which is totoo yun kasi alam naman natin before sobrang yung outside shot ko questionable, di ba? So kinorek nila yung form ko at the same time yun nga extra work before and after. Talagang after Pito talagang tatawagin na ako. And then, hindi lang naman si Coach Diyos. Tinulungan din ako ni Coach Nas, Coach Saaboy. Pati si Coach Jamaic. Coach Jamaic, kung paano i-improve yung middle game ko naman. Nung nakakashoot na ako ng 3-point, yung middle game ko naman, kung paano mag-decision yung sa perimeter. So, sobrang thankful at saka grateful ako kasi yung mga naging coaches ko nung early part ng career ko. As in, sobrang tinutukan ako. And then, pinadali yung basketball sa akin. And then, yun nga, like Jimmy, RB, yung mga veterano namin na sobrang supportive sa akin, na naniniwala sila. Sobrang hindi ko makalimutan sila kasi kundi dahil din sa kanila, yun nga, parang hindi ko makita yung buong game. Kasi sa PC, hindi naman ako guard talaga. Dos ako And then, nung PBL, unti-unti akong tinuturuan mag-guard. And then, isa rin na nakasama ko si coach na ngayon, si Coach LA. Na isa sa mga, sa Harbor. PBL. Ina-encourage niya ako na mag-guard ka. And then, tinuturuan niya ako kapag sideline. So, yung mga nagturo sa akin, sobrang talagang dekalidad. LA Tenorio. Parang sabi ko, wow, kapag di pa ako natuto nito, ewan ko na lang. Tapos nakasama mo pa sa Gilas. Nakasama ko sa Gilas. Sobrang thankful nga ako kasi yun nga, kung sino yung mga nakasama ko nung PBL days and then early part nung TNT ko. Pagdating sa Gilas, sila yung kasama ko. Sobrang wow, swerte, sabi ko. Kaya siguro blessing din, no? Blessing din. Laki ng improvement kumbaga kasi yung help. Ako curious ako dun sa form. Ano yung form mo na kinorek nila sa shooting na nakita nila? Paano ka ba tumitira nun? Actually, nung college ako, nakakashoot na ako pero hindi consistent. So, dahil athletic ako, at the same time medyo mataas yung talon no, nasa guard. Parang nauna yung release ko. Ay, nauna yung tira ko. Talon. Kesa sa kapag pababa na ako. Okay. So, binibideo nila, tinitignan nila yung form ko, kung paano ko i-release yung bola. Kasi may time na parang yung rhythm. Yung rhythm na mawala. At the same time, minamadali ko kasi may space talaga. So, sabi ni Coach Joss na ito yung gawin natin. And then, parang back to zero talaga. Mahirap ba? Mahirap, pero nung nakuha ko yung rhythm, nung nakuha ko yung kasi may space naman ako lagi. So, sabi ko, parang ito yung gusto kong i-practicing at saka improve. So yun, mga pang second year, third year. May tira-tira ka na. Medyo nakakashoot na. And then, syempre, dinider ka pa rin nilang tumira pero nakita na ng consistent na okay, mas gumaan sa akin lahat. Nakakagawa ka na ng ibang paraan. Kasi dati umaandar, ang layo talaga Pero ngayon pero nung nakakashoot na ako ng 2 3-point, 3 3-point a game. Medyo nagsishow hard na. Pakita namin yun sa Gilas. Yung mga improvement, yung mga parang clutch, mga threes and yung confidence nandoon sa tira. Tapos hindi ko alam na talagang nag-back to zero ka pala sa shooting form mo. Kasi pero kung masasabi ko, sabi nga ni Coach Josh, hindi naman talaga totally nag-back to zero. Talaga sobrang zero. Kasi nandun na yung form niya. Yung sabi ni Coach Josh, konti lang daw ang kinorek niya sa form. Parang kinorek lang nila. Konti lang. Pero ang yan na lang nila, yung rhythm. Parang yung motion. Kumbaga one motion.
paano ka titira. Yun yung naalala kong napag-usapan dati namin ni Coach Josh. Kasi akala ko dati, pag yun na yung tira ng player, pagpasok ng pro, parang mahirap na i-correct. Kasi nakasanayan niya ever since bata. Parang ganon. May kaya pa pala na i-correct. But not totally back to zero. Parang ganon. Siguro mga konting Konting-konti na lang. Kasi that time, medyo bata pa naman. Kasi bata akong pumasok. 21 lang to 21 ka lang pumasok. PBA. So, nung kinorek nila parang, okay. Kaya naagapan pa. At the same time, yun nga, nakakashoot ka pero hindi lang consistent yung release mo at the same time. Parang, iba yung release dati. Pero nung nakuha ko na parang, okay. Meron ka bang sisisihin na player na ginaya mo yung shumot? Sino ba idol mo nung growing up as a dreamer na hindi ka pa nakapasok ng pro? Sino yung player na parang ginagaya mo sa court? Actually, late bloomer ako eh. Talaga? Yeah. Kasi hindi basketball ang gusto mo talaga? Or siguro nung mga third year, fourth year na ako. Pero kasi first sports ko more on track and field. 100-meter dash ako eh. Yun yung sports ko. And then nung third year tsaka fourth year, that's the time na naging parang varsity lang ako. Pero sa high school, walang varsity. Sa college ako kasama. Ako lang mag-isang high school na kasama sa So kahit na hindi napapasok, yung training, yung nandun. Kaya hindi ako ganun ka-aware nung sa mga basic. Sa mga player na iba. Tsaka sa mga player. Parang naririnig lang. Pero yung talagang idol or hindi pa nung nag-college ako, doon ka na nakakita. Doon lang ako nakakita ng mga talagang player at the same time talagang pinapanood sila. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.